Okay, so praise God and good afternoon po sa bawat isa na narito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Walang power, walang nananghalian. Ulitin ko, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Nakakapagod ba yung init, no? Ang hirap mag-response, no? Pag galing sa labas, talaga namang parang kwan, dumaan ka sa kwan, sa gilid ng naglalawang kwan, pugon, no, sa init, ano. But praise God at uli ay narito tayo sa hapong ito upang makinig at mag-aral ng kanyang salita. Can we ask everyone to bow down our head and just we ask the guidance and the Holy Spirit sa hapong ito. Hallelujah. Oh, Father God, we thank you and we magnify your name, Jesus. We ask your presence sa araw na ito, Panginoon. At let your Holy Spirit to speak in our heart, O God. Open our mind, our heart, Panginoon, to see the beauty of your message, Panginoon, sa hapong ito, God. And let your message na ito ay patuloy na mangusap sa aming mga puso, Panginoon, sa hapong ito. Lord, salamat sa gagawin mo sa buhay ng bawat isa at malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan habang kami ay nakikinig ng iyong salita sa hapong ito. Kaya mo, Diyos, ang aming puso ay mahantulad sa isang matabang lupa, Panginoon. Na o Diyos, na handang siglan, Panginoon, habang handang taniman ng iyong salita o binhi ng iyong salita sa hapong ito. Lord, salamat and rebuke that any kinds and the work of the enemy sa hapong ito in the name of Jesus. Lord, we thank you and we magnify your name. We thank you for the grace and mercy that we always showering us, O God. And we believe, Lord, that your mercy and grace, O God, ay patuloy, O Diyos, na pinaparanas mo sa iyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord, dahil alam namin, O God, na ang iyong biyaya ay laging sapat sa iyong mga anak. Lord, salamat po. At ikaw ang may taas, ang pangalan ng siyang may taas, Panginoon, sa hapong ito. Lord, we thank you and we magnify your name. All the glory and honors we bring back to you. In Jesus' name, amen and amen. Okay. Praise God at we know that our theme is a month na ito about the Great Commission and how the importance of Great Commission. No? Kano ito kahalaga sa harap ng Panginoon. No? Kung tayo raw ay nagmamahal, ay kung mahal natin ang ating asawa o girlfriend ngayon, boyfriend ngayon, hindi lang siya yung mahal natin. No? Mamahalin na rin natin yung kanyang mahal sa buhay, like kanyang magulang o kapatid, ay mamahalin natin yung kasama yun sa package ng pagmamahal natin, no? Di ba? Kaya nga sabi ng iba, di ba, mapalad yung mga, mayroong mga mabait na biyanan, no? Di ba? Kasi talagang yung pagmamahal ng biyanan natin ay ipinaramdam sa kanilang mga anak. So, ano ibig ko sabihin? Kung gaano kamahal ng Diyos, yung mga kaluluwa na wala pa sa kanyang kaharian, ay dapat ganun din yung pagmamahal natin sa mga taong wala pa sa Panginoon. Amen? So sa hapong ito, I want to open the book of Matthew, chapter 9, verse 35 to 38. Naiwan ko ata yung clicker ko doon. Naiwan ko ata yung clicker ko dyan. Naiwan ko ata yung sa bag, yung clicker. Okay. Thank you, Leia. Thank you. Okay, Matthew chapter 9, verse 35 to 38, and NIV version. Okay? Meron na ba tayo? And Jesus went through all the town and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowd, he had compassion on them, because they were harassed and helpless like a sheep without shepherd. Then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. And so verse 38, again they ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into harvest field. If you notice the word in verse 38, the word harvest. No? 37 to 38, the word harvest. Mostly pinaulit-ulit niya yan 3 beses.
the word harvest. Sino dito yung nag-harvest na? Wala, kasi hindi tayo nagtanim. Di ba? Di ba? Sino yung mga anak ng mga farmers dito? Praise God. Puro ka na. Puro rich na ngayon. No, meron pa familiar tayo about the harvest, kung paano mag-ane ng isang pananim. No? Even ito ay vegetable, fruits, whatever na pinag-usapan dito about the harvest. Kung meron kang fruits or vegetable, kapag ito ay nahihindog na, ripe na yung harvest mo, kapag hindi ito mo inani, kunyari yung mangga, ano nangyayari? Pag hindog na yung mangga at hindi mo inani, ano mangyayari doon? Ha? Mabubulok? Ano pa? Malahulog? Ano pa? Kakainin ng ibon. Di ba? So, kapag hinog na, dapat ito ay kina-harvest para ating mapakinabangan. Amen. This is the principle of harvest. Kung bakit inulit-ulit dyan ng ating Panginoon in verse 37 to 38 about the harvest. Sabi niya, the harvest is plentiful. Wow, ang dami nang i-harvest. Ang katanungan ay yung manggagawa, the workers, are few. Bakit kaya? And the verse 38, as the Lord, again sinabi na harvest, as the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into harvest field. The word harvest. Napaka-importante na marunong tayong mag-harvest. No? Kung di man tayo anak ng farmers ngayon, pero anak tayo ng Diyos na dapat marunong tayong mag-harvest. Like Pastor Leo mentioned kanina, how we have a compassion, the word compassion in verse 2 and verse 36. No? When he saw the crowd, he had compassion o habag. Meron kang compassion o habag and matututo ka talagang mag-harvest. No? The harvest is very simple, to give a testimony ng buhay mo. No? To share your testimony sa buhay, the simple harvest of soul. Pag pinag-uusapan natin about the harvest and literal harvest sa ating mga pananim, of course, maybe wala tayong experience, alam lang natin pumitas ng mga hinog, but how to plant and harvest, paano to lumago, paano to namunga, and now ay kailangan ng i-harvest. Nakita ng Panginoon, ang dami ng i-harvest ngayon. Ang dami ng hinog ngayon na kailangan ang manggagawa. Amen? Sino ba yung manggagawa dito? Sino po ang manggagawa dito? Of course, lahat tayo ay manggagawa. Lahat ng tinawag ng Panginoon na narito ngayon, na nakinig, tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, tayo ay manggagawa ng Diyos. Amen? Pastor, hindi ako marunong mag-share. Simple lang. Kung paano mo naranasan si Jesus, kung paano pinakita ng Diyos sa buhay, kung paano mo siya tinanggap, a simple testimony ang kailanganan. No? The gospel, sabi, ano ba yung the gospel? A good news. Ano yung good news? The gospel. Actually, the gospel is your testimonies. Amen? Testimony natin to. To share the gospel, to share the good news. To share the good news, your testimony. Kaya nga napaka-importante na naranasan natin si Kristo sa ating buhay. To harvest soul, ay kailangan natin naranasan si Jesus sa ating buhay. And sabi niya in 35, Jesus went through all the town and villages teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom of God and healing every disease and sicknesses. Kung tingnan natin yung background niya sa chapter 8, Matthew chapter 8, Jesus healed a man with leprosy. When Jesus came down from the mountainside, large crowd followed him. A man with leprosy came and kneeled before him and said, Lord, if you're willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I'm willing. He said, be clean. Immediately he was cleansed and of his leprosy. In sa verse 8. Pero kung babasahin mo yung buong chapter, kung meron kang Biblia ngayon, tingnan yung buong chapter ng verse 8 bago tayo pumunta sa verse 9, ang daming pinagaling ng Panginoon dito.
Ang daming pinagaling ng Panginoon dito. Ano sumunod doon? Sa verse 5, the faith of centurion. Yung kanyang servant na may sakit. Lord, he said, my servant lies at home and paralyzed, suffering terribly. No, but then Jesus said to centurion, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Sa verse 8 pa rin yun. And the next verse 14, Jesus healed many. Kung tignan natin sa verse 8, bago tayo pumunta sa verse 9, ay nakita ng Panginoon, ang daming aanihin, ang daming nangangailangan ng kagalingan. Ang daming may sakit. Jesus healed many. When Jesus came to Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. He touched her hand, and the fever left her, and she got up and began to wait on him. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirit with a word and healed all the sick. Kung bago dumating yung verse in chapter 9, ay nakita ng Panginoon ang daming mga taong nangangailangan. Physical na kagalingan, physical na sakit, yung mga demon-possessed, paralyzed, and the paralyzed man. And verse 9, sabi niya, Jesus forgive and heal the paralyzed man. Bago pa tayo pumunta sa verse 35, Jesus raised and dead girl and heal a sick woman. Yung babaeng dinudugo at saka yung patay na babae. Nabuhay ito at ito ay gumaling. And Jesus healed the blind and the mute. So bago tayo dumating sa verse sa chapter na ng Matthew, ay ang daming nakita ng Panginoon, ang daming taong nangangailangan. Ang kagalingan, ang mga taong inaalihan ng demonyo, na paralyzed. Physically, ang daming nang pinagaling. But ngayon, nakita natin maraming tao na sagana, malalakas. Pero actually, kung wala sila kay Jesus, hindi sila malakas. Hindi sila good condition. Maaaring kanilang spiritual na buhay ay may sakit. Amen? Maaaring kanilang buhay ay naghihinagpis. Maaaring kanilang sakit ay naghihinagpis. Ang kanilang buhay spiritual naghihinagpis. Parang tingnan natin, okay sila. Pero actually, kung wala ka kay Kristo, hindi ka okay. Amen ba yun? Even meron ka man maraming bagay sa buhay mo, kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi ka okay. Dahil ang kapunuan at kapunuan at kagalakan, ang tunay na kapayapaan, ay masusumpungan lang natin, walang iba, kundi sa ating Panginoong Hesus. Amen? Alam mo, kung gusto mong maranasan ang tunay na kagalingan, naranasin natin ngayon, yung mga pinagaling, lumakad, nabuhay, patay sila, nabuhay sa pinagaling ating Panginoon. Yung may mga sakit, paralyzed, pinagaling. Yun ay pangsamantala lang. Pero kung gusto mo talagang maranasan ang tunay na kagalingan, alam niyo kung ano? Kamatayan. Pahayag. In Revelation chapter 21 verse 4, papahiri niya mga luha sa kanilang mga tao. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Kung talagang maranasan mo ang tunay na kagalingan, yan ay kamatayan. Amen? Dahil habang narito tayo sa mundong ito, talagang proven tayo na tayo magkakasakit, manghihina, papangit yung ating katawan, yung physical nating katawan. Kahit anong gawin natin dyan, kahit anong paganda ang gawin natin dyan, kahit ganong pabango ang gawin natin dyan, mag-aamoy lupa pa rin tayo. Amen pa doon? Why? Galing tayo saan? Sa lupa. Di ba? Kaya nga minsan, kapag tayo kahit anong batak ang gawin natin sa ating katawan, kahit anong paganda ang gawin natin sa ating katawan, kukulubot yan, papangit yan. Kasi hindi ka dinesign ng Diyos para dito. Dinesign ka ng Diyos sa kalangitan. Ang tunay na kagandahan, walang iba kapag ikaw ay nasa kaharian at kalangitan ng Diyos. Amen? Dahil yung kagandahan natin ngayon, pangsamantala lang yan. Amen? So napaka-importante na makita natin yung compassion, yung habag ng Diyos sa mga taong naligaw. Amen?
And this afternoon, I want to share the three important points na commitment na pwede nating gawin, na gawin natin para sa kaharian ng Panginoon. Amen? Number 1, I will open my eyes to the harvest. Number 1, I will open my eyes to the harvest. When he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed, helpless like a sheep without a shepherd. No? Lord, gusto kong makita. I will open my eyes to the harvest. Ngayon, ang tanong dito, Lord, di ba bukas yung mata namin? Hindi ba namin makita yung mga taong nangangailangan? No? But the Lord, sabi niya, when He saw the crowd, ano yung nakita niya? Okay ba sila? Malakas ba sila? Puro kabataan ba sila? Ang sabi ng Panginoon, He had compassion of them. Because they were harassed, helpless, like a sheep without shepherd. Yung mga taong wala sa ating Panginoong Jesus, hindi sila okay. Because harassed and helpless, wala silang pag-asa. Kung ang pag-asa mo lang ngayon ay yung trabaho mo, yung kayamanan mo, ang katanyagan mo, ang karangalan mo, you are helpless sa harap ng Panginoon. Amen ba dan? Because they were harassed and helpless like a sheep without shepherd. Kung maasa ka lang ngayon, kaano meron ka, ayan ang nakikita ng ating Panginoon. When He saw the crowd, He had compassion. Habag ang Diyos. Ang tanong ay, Pastor, how do open my spiritual eyes? Ang nakita natin Panginoon ay people are starving spiritually, means separated or disconnected from God. Ang nakita ng Panginoon ay people are starving spiritually. Maraming nagugutom spiritually. No? Maring sagana tayo sa lahat ng bagay, maring sagana tayo sa maraming bagay, but ang sabi rito, people are starving spiritually. Means you are separated or disconnected sa Diyos. Matthew 4:4. But Jesus told him, no, the scripture said, people do not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Hindi lang pala tayo nabubuhay sa tinapay, but nabubuhay tayo doon sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. So, napaka-important kapag tayo gutom, spiritually, humanap tayo ng salita ng Diyos. At yan ang nakita ng Panginoon sa maraming tao. Yung mga taong nasa paligid natin ngayon, nasa labas ng simbahang ito, nasa mall, o nasa sinihan, nasa pasyalan, nasa dagat, whatever, nasan sila, na wala sa Panginoon, sila ay gutom spiritually. At tayong lahat ay busog spiritually to share the message ng Diyos. You have to step out. Leave your comfort zone and share the gospel. Kung mahal natin ng Diyos, mamahalin natin kung anong minamahal ng Diyos. At mahal ng Diyos yung mga taong makasalanan. Sabi ng Panginoon, people are starving spiritually. Mga taong gutom spiritually, sila yung mga taong malayo, separated, and disconnected sa Diyos. Kayamanan, karanyaan, pangsamantalang yun, pantapal lang yun. Pero magandang itapal sa buhay mo, yung tapal na pagwalang hanggan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano pa? People are starving spiritually. Ano pa? People have no direction sa kanilang mga buhay. John 14:6. People have no direction in their lives. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
Yung mga taong walang direksyon sa buhay. Walang plano sa buhay. Walang gustong gawin sa buhay. Hindi malaman ngayon, nagpaplano ka pupunta ka sa ibang bansa, ngayon pupunta ka sa ibang bansa uli. Ala kang matibay na plano sa buhay mo. But you know, yung mga taong walang direksyon sa buhay, sabi ng Panginoon, ako yung daan, ang buhay, ang katotohanan, no? At no one's come to the Father except through me. Sabi na salita ng Panginoon, the book of Matthew, mayroong dalawang klase ng daan. Daang wide and narrow gate. Doon sa wide road, ang daming pumupunta dyan. Ang daming nakikipag-party dyan. Ang daming nasa sport dyan. Ang daming magagaling na tao, ang daming matatalinong tao dyan. But sa narrow gate, sabi ng Panginoon, kukunti pa yung nakakasumpong nito. To compare inside the church right now and to compare sa lahat ng mga tao sa mall ngayon, maliit lang tayo, baka 1% lang tayo. Amen? You can find the wide road and narrow road. Sabi ng Panginoon, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Yung mga taong walang direksyon sa buhay, ako yung daan, ang buhay, ang katotohanan. Ngayon, ang tanong, paano ba masasumpungan si Jesus? Paano ko matutungsungan yung tamang daan? Kung di tayo tatayo, yung mga tao nakasumpong sa tamang daan, ang daan patungo sa ating Panginoon. Kung hindi tayo magsisilbing asin at ilawan sa kanila, paano nila makikita ang daan patungo sa ating Panginoong Jesus? Hello? People have no direction sa kanilang mga buhay. Ano pa? People are harassed and helpless. John 14:6. People are harassed and helpless. Romans 15, verse 13. May the God of hope fill you with all joy. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kung nawawalan ka ng pag-asa, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Amen? Kung wala kang naranasang kagalakan, yung Diyos natin, ang Diyos ng kagalakan. Kung wala kang kapayapaan ngayon, ang Diyos natin, ang Diyos ng kapayapaan. Ang sabi doon, may the God of hope fill you with all joy, peace, as you trust in Him. Amen? So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ang tanong ay, how do we open our spiritual eyes? Ang tanong ay, how do we open our spiritual eyes? No? Panginoon, ano ko bubuksan na aking spiritual eyes? Pastor, ano magagawin ko para mabuksan ko aking spiritual eyes? Ano gagawin natin, Ton? Ang sagot ay, close your eyes and pray. Amen? Gusto mong buksan yung spiritual eyes mo? Isarado mo yung literal eyes mo at makikita mo yung maraming pangailangan, mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Amen ba doon? How do we open our spiritual eyes? Close your eyes and pray. And ask God for wisdom. Just look. Habang pinipikit mo ang iyong mga mata, ngayon nga, subukan natin pikit yung ating mga mata. Alam mo, ang papasok dyan, yung mga mahal natin sa buhay. Amen ba doon? Yung mga tao na hindi pa nakakakita ng tunay na direksyon sa ating Panginoong Yesus. Hindi pa tumatanggap bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen? Once we close yung ating mga mata, pumapasok yan, nire-remind ng Diyos yung mga taong wala pa sa Panginoon. Amen ba doon? At sabi ng salita ng Panginoon, nagkaroon na ng matinding compassion ang Diyos sa kanila. And every time na makita mo maraming tao, please close your eyes and pray. Amen? Kapag ikay nasa mall, huwag mo sayangin ng pagkakataon na kapag ikay nasa mall, just pray yung maraming tao doon. Amen ba doon? Kapag ikaw nasa labas, nasa pasyalan, huwag mo sayangin na ikaw namamasyal lang. No. Kapag naroon ka, just pray yung maraming tao doon. Kapag ikaw nasa food court,
Huwag mo sayangin na ikay kumakain lang. Habang nakaupo ka, pag-pray mo, maraming tao doon. Why? Because one day, yung prayer na ito ay magmamanifest sa kanilang mga buhay. Amen ba doon? If you cannot able to share the Word of God, pray. Ipanalangin mo yung mga tao na nakakasalamahan mo, nakakasalubong mo sa metro, sa bus, sa train. Just pray. Lord, yung mga taong katabi ko ngayon, bless mo sila ng Panginoon, mabuksan ang kanilang mga kaisipan. And one day, Lord, di ko man sila ma-share ang salita ng Panginoon, yung panalangin ito magmamanifest sa kanilang buhay in Jesus' name. Amen? As a simple word and simple prayer, that we know yung panalangin ito ay magmamanifest sa kanilang mga buhay. And we believe kung bakit tayo narito ngayon, may mga taong nanalangin sa atin. Amen ba doon? So very important na tayong lahat ay bunga ng panalangin. You know why? I remember, bago pa dumating sila dito, sila Penon, ang pablaking problema ko noon, kung paano sila mailalagay doon sa family visa, no, husband visa. And I remember, nandito pa yung kanon, yung ministry noon. And during that time, meron kaming prayer, what you call this one, prayer driving prayer, or just nakasakay kami sa sakyan, ikutin namin itong doha, at every offices and ministry, pinagpipray namin yan. You know? You know what happened? One day, yung office na yan, yung pinagpipray namin, papasok pala ako dyan. Para ano? Para papirmahan yung visa sa aking mga anak. Ano ibig sabihin? Kapag tayo nag-a-apply ng trabaho, that every offices na dinadaan, just pray, give release blessings sa kanila. And one day, papasok ka dyan. Amen? At magmamanifest yung prayer na yan sa buhay mo. Amen ba doon? Kaya natin palakpakan ng Panginoon. So, very important sa bawat panalangin natin. No? Every building, offices, ministry, company, kapitbahay natin, just pray. Kung nahiya ka mag-share, just pray. And to open your eyes spiritually and ask God for wisdom. Panginoon, paano ko ba ididil ng tao ito? Paano ko ba i-share yung salita? No? You know, nung lumapit ako doon sa office sa ministry na yon, to take it approval para sa visa ng aking mga anak, no? I got approval. At naalala ko yung building na ito. Ito yung pinag-pray namin. Itong ministry na ito yung pinag-pray namin. Dumaan kami dito, nilehens namin yung mga kamay namin dito. And one day, papasok pala ako dyan to get approval ng visa sa aking pamilya. Amen? Kaya nga kung tayo lumalabas ngayon, huwag natin sayangin na nasa labas lang tayo. Just pray yung mga taong mamimit natin. Just pray yung mga taong makakasama natin. Just pray yung mga taong makakasama natin sa bus, sa train. Whatever na makakasama, just release yung blessing and prayer sa kanila. Because napakasarap na one day, merong kaluluwa na sasabihin sa iyo, alam mo kapatid, dahil sa panalangin mo, narito ko sa kaharian ng langit ngayon. Wow! Amen ba doon? Can you see yung miracle ng panalangin? Hindi nasasayang yung bawat salita at panalangin natin gagawin. There's a people are starving spiritually. There's a people have no direction sa kanilang mga buhay. At habang tayo nananalangin, i-reveal ng Diyos yung mga tao na dapat nating panalangin. Minsan habang tayo nananalangin, i-reveal na lang ng Lord, si ganito. Pumapasok sa kaisipan natin. Why? Because kailangan ng taong ito yung panalangin. Kailangan ng taong ito yung healing. Kailangan ng taong ito yung miracle. Kailangan ng taong ito yung trabaho. Kailangan ng taong ito ma-promote. Kailangan ito ng Panginoon ng yung maayos yung kanilang relasyon. Habang tayo nananalangin, personally, pumapasok yan sa ating kaisipan. And ask wisdom sa Lord. Lord, bakit pumasok sa akin to? Yung taong ito. Just pray.
Dahil yung taong yan ay nangangailangan ng panalangin. Amen? Kaya natin palakpakan ng Panginoon. And number 2, I will work in the field of the harvest. Number 2 is, I will work in the field of the harvest. The word work in the field. Yung mga nagtrabaho nato sa labas, yung open field. And then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang tanong ay, why the workers are few? Nakita niya na ang dami nang aanihin. Pero kokonti yung manggagawa. Ang dami nang pwedeng anihin sa mundong ito. Pero kokonti yung manggagawa. At tayo yung manggagawang yon. No? Minsan kailangan nating lumabas sa field para makita natin yung talagang hinog na bunga. No? I remember, minsan yung pagpunta sa field, ayaw natin yan eh. Kasi hindi ka komportable eh. Mas mabuti nandito ka lang sa kwarto, pa-cellphone, pa-browse ng Facebook, and then natapos na yung 2 oras, 3 oras, no, nakahiga ka. But pag nasa field ka, haras, ang init. Tapos yung tao pagtatawanan ka. Tapos i-reject ka. Mas komportable, nasa loob ka lang ng tahanan. Cellphone. At sabi ng Panginoon, then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. Why the workers are few? Sa una talagang ayaw mo yan. Ayaw mo talaga pumunta sa field. Kasi hindi komportable sa'yo. And I remember, yung first time na OFW na pumunta sa abroad, I remember Pastor Leo, kanina nag-preach siya. Nung first time siya nagpunta rito, asan ba siya ngayon? Wala, no? Nung first time siya nagpunta rito, actually, ang trabaho niya ay draftsman. At bilang draftsman, ay dapat nasa opisina siya. No? Pero nung una siyang daling dito, dinala siya sa field, sa construction. At ang ginawa sa kanya, hindi yung pencil, tsaka ano ba, yung ruler na mahabang binigay sa kanya. Tsaka hindi yung board na malaki, no? Pan-drawing. Ang binigay sa kanya, sinsil, saka martilyo. No? Diba? Pinagsinsil siya. Pinagsinsil. Talagang pinagbuhat ng hollow block. Ang bigat pa naman ng hollow block dito. No? Tapos sasabihin mo ngayon, ayoko na. Uuwi na ako. Kasi hindi ko gusto yung trabahong ito. Hindi ito yung trabahong binigay sa akin. No? Pero sa every na kanyang ginagawa, unti-unti nasasanay siya. Hanggang one day, talagang nilipat siya sa talagang position niya. Ang ibig ko sabihin, tayo mga OFW, minsan ayaw natin yung trabaho natin. Yan, pero later on, nagugustuhan na rin natin kasi marami kong nakausap, hanggang 2 buwan lang ako dito, ayoko na. Hanggang 3 buwan talaga, pastor, ayoko na. Ngayon, 30 years na, nandito pa. Ano ibig ko sabihin? And one day, no, habang tayo nasa field, makikita mo pa talaga yung urgent na need ng bawat isa. Yung urgent na maraming soul na kailangan pala madala sa kaharian ng Panginoon. Ano? Kailangan pala kapag tayo nasa trabaho, kung bakit tayo na-encourage ngayon magtrabaho sa ating kumpanya, ay kung bakit parang kahit ayaw natin, ay patuloy tayo nagtatrabaho, gigising tayo ng maaga, babangon tayo ng maaga, para hindi tayo maalis sa trabaho, uuwi tayo kahit pagod na, kailangan magluluto, papasok ulit. Kung bakit tayo ginagawa natin yon dahil every end of the month, meron tayong tinatanggap na sweldo. Di ba? Kaya tayo na-encourage eh. Kaya nga minsan, di ba, nakapagbibigay encourage kapag ikaw ay yung malapit na yung sahuran. Di ba? Kahit medyo pagod na pagod sa trabaho, pag nakita mo, malapit na end of the month, makakatanggap na naman tayo ng sweldo. Pero sa Panginoon, kapag tayo napunta sa field, hindi sweldo bibigay sa'yo.
There's a reward waiting for us. Isang reward na hindi nasisira, nananakaw, o nabubulok. Reward ng buhay na walang hanggan. There's a reward na hinihintay, na binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi ng Panginoon, halika, tapat, at mabuti kong alipin. Makihati ka sa aking karangalan. There's a reward na waiting sa atin. Not financial, not position, not worldly success, but reward na alam natin ay part tayo do sa team ng Panginoon. Team Jesus. Amen ba doon? Di ba, ang sarap na maging Team Jesus. Ang goal natin ay magdala ng maraming kaluluwa sa kaharian ng Diyos. We are not part of any team, but we are part of Team Jesus. Kaya nga lagi sinasabi natin, Jesus reigns. Lagi siya yung maghari saan mang lugar, saan mang dako. Siya yung maghari. We are the part of Team Jesus. Ang goal natin, bring many souls sa kanyang kaharian. Amen ba doon? So napakahalaga na tayong lahat ay part ng kanyang kaharian. 1 John 2, verse 15 to 17, why the workers are few. Ano sabi ron? Not loving the world. Do not love the word of anything in the word. If anyone love the word, love for the Father is not them. For everything in the word that lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the word. The word and its desire fast away, but whoever does the will of God lives forever. Kung bakit kokonte yung manggagawa ng Panginoon? Bakit? Kasi maraming tao sa mundong ito, mas mahal ang mundong ito kaysa yung kaharian ng Diyos. Amen ba doon? Mas maraming gustong sikat, mataas ang posisyon, mayaman, maranya ang buhay. Not loving the world. Huwag natin mahalin ang mundong ito. Hindi ka tiga rito. Tiga langit tayo. Amen? Yung mga tiga langit, ang pinapractice, yung gawaing makalangit. Amen ba doon? Ang mga tiga langit, ang pinapractice ay salitang makalangit. Kung bakit tayo pupunta sa Japan, punta tayo sa China, mayroong mga training yan. Mga briefing yan. Ito yung word nila doon na dapat mong practicein. Kung tayo hindi tiga rito, dapat pinapractice na natin kung anong kultura sa kalangitan. Hindi lang tayo mag-praise and worship, but to share the goodness ng Diyos habang tayo narito. Yung average ng buhay ng tao ngayon, napaka-iksi. Kanina, ka-share ko si Sister Malu, yung ka-office mate niya, yung husband ng kanyang office mate, nagkasakit ng cancer, colon cancer, at ngayon, wala na, nasa Hamad Hospital na. Ready to dalhin sa Pilipinas yung kanyang bangkay. Yan ang kayong age, 50 years old. Ang bilis ng buhay ngayon. Ang iksi ng average ng buhay ngayon. Amen? Huwag mong sayangin yung buhay mo. Kung ikay nalulungkot ngayon, kung ikay naghihinagpis mo, huwag mong bigyan ang magnanakaw ng magnakaw sa buhay mo. Huwag mong bigyan nakawin yung kaligayahan mo. Huwag mong nakawin yung kapayapaan mo. Huwag mong hayaan na magnanakaw, nakawin yung joy sa puso mo. Amen? Maiksi lang ang buhay. Gawin na natin tong makabuluhan. Amen? And we know, lahat tayo sa mundong ito, ay stop over lang tayo dito. Amen? At yung stop over, walang dalang maraming bagahe. Huwag kang mag-excess baggage. Kasi, baka hindi ka masakay. Amen? Bakit di ka nasakay? Ang dami kong excess baggage. Sa buhay nito, habang tayo ay nasa mundong ito, dalhin lang natin yung dapat natin dalhin. Amen?
Don't bring many baggage. Baka mag-excess baggage tayo sa mundong ito. Amen? Naalala ko yung eagle. Pag kumukuha siya ng pagkain, ano yung kinuha ng eagle na pagkain? Ano yung paborito niya ng pagkain? Fish. Lilipad siya ng mataas na mataas. At gagamitin niya yung napakatalim niyang mata. At sisisi siyang napakabilis. At kukunin niya yung kanyang pagkain. And take note, ang kukunin lang niya, yung kaya niyang ilipad. Amen ba doon? Nanonotice niyo ba yun? Hindi siya kukuha na hindi niya kayang ilipad. Kukuha lang siya ng pagkain na kaya niyang dalhin. Sa mundong ito, dadaan lang tayo. Huwag kang magbitbit ng napakarami. Pagdating sa kalangitan, nakita yung picture nyo, sorry, excess baggage is not allowed. Amen? Amen ba doon? Hindi natin madadala yung napakarami nating medalya, galing, talino, husay, diploma sa kalangitan ng Panginoon. Ang tanging mamamike lang natin doon, yung mga kaluluwa na dinala natin sa kaharian ng Panginoon. And ang sarap. Alam mo kapatid, Sir Irene, Sir Mark, whatever na narito tayo ngayon, salamat sa panalangin mo. Dahil sa panalangin mong yan, narito ko sa kaharian ng Diyos. Wow. Nakaka-excited yun. Diba? Dahil ikaw yung ginamit ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, yung meron lang isang kaluluwa na nagsuko, nagbigay ng oras, nagsuko ng oras sa Panginoon, ng kanyang buhay sa Panginoon. Libong-libong anghel na ang nagagalak sa kaharian ng Diyos. Huwag nating mahalin ang mundo. Hindi tayo tiga rito. We are citizen of heaven. We are not citizen of this world, but we are citizen of heaven. Amen? Pastor, may passport ba doon? Seal of the Holy Spirit. Kung meron tayong bisang tinatatak, we are sealed of the Holy Spirit. Tinatakan na tayo ng Santong Espiritu. Yan ang bisa natin. Kapag meron kang Santong Espiritu, there is a conviction sa puso natin. Lagi nangungusap ang Diyos sa puso natin. Kahit yung conviction na yan, huwag natin babaliwaliin yan. Diyan nangungusap ang Panginoon. Huwag natin mahalin ang bakit ko konting manggagawa. Why? The workers are few. Because maraming tao, mas mahal ang mundong ito kaysa yung kaharian ng Diyos. At sabi ng salita, verse 7, the word and its life, the word its desire is pass away, but whoever does the will of God lives forever. Mawawala lahat ng bagay sa mundo ito, but yung will ng Lord, yung buhay na yung taong namumuhay sa salita ng Diyos ay mananatili ito magpakailanman. Ano pa? Kung bakit ko konti manggagawa? Pangalawa, there's a fear. Ephesians chapter 6, verse 19 to 20. Pray also for me that whenever I speak words, be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chain, pray that I may declare it fearlessly as I should. No? Bakit? Because yung matinding takot. Bakit ko konti manggagawa ng Diyos? Kasi maraming tao, mas mahal yung mundong ito. Pangalawa, ay merong matinding takot. Yung takot ay dalawang klase yan. Isang negative na takot, a negative fear, and positive fear. Positive fear, ibig sabihin ito sinasabi ni Paul ngayon, na natatakot ako na hindi ko magawa yung nais ng Diyos sa aking buhay. Yung takot sa Diyos. Ibang naman negative na takot, ay natatakot ka kung bakit hindi ka makapag-share dahil natatakot baka i-refuse ka. Baka pagtawanan ka. Baka pahiyain ka. No? Yung takot na yan ay hindi nagmumula sa Diyos. Dapat yung takot na meron tayo, yung takot sa Diyos. Natatakot tayo na hindi natin magawa yung pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? And the last, basahin ko muna John chapter 4, verse 35 to 38.
Hindi ba't sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na, ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon sa bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihan, iba ang nagtatanim, iba naman ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi nyo tinanim, iba ang naghirap at dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Meron nagtatanim, meron nagdidilig, at merong nag-aani. No? May kanya-kanyang part. At ulit siya sabi ko kanina, manalangin ka, pero iba yung nag-share, pero yung iba na nag-harvest. May kanya-kanyang part tayong gagawin. Kung di mo ka makapag-share na salita ng Diyos, just pray yung mga kaluluwa. Amen? Lahat ng iyan ay ayon sa layunin at plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And for last, I will pray to the Lord of the harvest. Verse 38, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. I will pray to the Lord of the harvest and ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into harvest field. Sino ipapadala? Sabi ng Isaiah chapter 6, verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, who shall I send, and who will go for us? And I said, here I am, send me. Lord, narito ko. Ipadala mo yung katabi ko. Ayun na doon? Lord, narito ko. Ipadala mo yung nasa unahang upuan ko ngayon. Lord, narito ko. Ipadala mo yung nasa likod na upuan ko. But Lord, sabi ni Isaiah, here I am, Lord. Send me. Amen? Ito yung maging pray natin ngayon. Panginoon, narito ko. Gamitin mo ko, Panginoon. Ipadala mo ko, Panginoon. Amen ba doon? And conclusion. I will open my eyes to the harvest. Number 2, I will work in the field of the harvest. Number 3, I will pray to the Lord of the harvest. Are we on the same? Have you heard God's call? Are you ready to move out and work toward the building of God's kingdom? And sa hapong ito, let's do it together. Amen? Kaya tayong lahat ay tumayo. And lift our hands to God. Hallelujah. Yes, Jesus. Let's do it together. Lord, di namin kaya to, Panginoon. Di namin kayang mag-isa, Panginoon. Lord, kailangan ka namin, O God. Like Isaiah, even sa kanyang murang gulang, Lord, sabi niya, Lord, here I am. Send me. Lord, narito kami, Panginoon. Handang paggamit sa iyo, Panginoon. At tunay nga po, O Diyos, sa hapong ito, O God, habang nakataas yung aming mga kamay, Panginoon. Kumari meron kami mga takot sa oras na ito, we rebuke in the name of Jesus, O God. Ang tanging takot na dapat meron kami, Panginoon, ang takot sa iyo, Panginoon. Ang takot na hindi namin magawa ang iyong kalooban, ang iyong naisin sa aming mga buhay, O God. Lord, ito po yung takot na nais namin, O God. Yung takot, Panginoon, na kami ay pagtawanan, iwanan, i-rebuke, Lord, i-reject. Lord, ang takot na yan na hindi nagmumula sa iyo. Because, Lord, ang tunay na takot, Panginoon, ay merong pagsunod at pagsuko sa iyo, God. At salamat, O Diyos, habang nakataas yung aming mga kamay, Panginoon, O God, Lord, gamitin mo kami mightily sa iyong kaharian, O God. At salamat, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, marami kaming nakaligtaan. Marami kami, Panginoon, hindi pinag-pray, O God, nung kami nasa mall, nung kami nasa train, nasa bus, O God, nasa pasyalan, Panginoon. In-enjoy namin ang mundong ito, Panginoon, pangsamantala, O God. But Lord, sa oras na ito, let your message, O God,
Lord, sa tuwing kami mayroong makakasama, Panginoon, Lord, papanalangin namin ang kaluluwang iyan, O God. Lord, today nga po, like Jesus, let have compassion, Panginoon, sa aming mga puso, O God. At bayan mo, O Diyos, yung habag na yan, kung paano manakit ang maraming ligaw na kaluluwa, Lord, yan po ilagay mo sa aming mga puso. At alam namin, Panginoon, O Diyos, yung habag na yan, Panginoon, O God, yung ilagay mo sa aming puso, Panginoon, pag makita namin, Panginoon, maraming kaluluwa, Panginoon, na wala pa sa iyong kaharian, O God. And as we pray, O God, habang nakataas yung aming mga kamay, O God, let your anointing flow, Panginoon, upon their lives, O God. Lord, salamat. Even, Lord, a simple testimony, a simple prayer, O God, Lord, touch the heart, O God, that it's of everyone na narito, Panginoon. And Lord, we pray, O God, na marami pang kaluluwa, Panginoon, na wala sa iyong kaharian. And we pray, Panginoon, na sa araw na ito, God, yung mga taong nasa labas, nasa mall, O God, mga taong, O Diyos, na wala sa iyo, nasa karsada, O God. We pray, Panginoon, O Diyos, salvation sa kanyang buong sambahayan, O God. And Lord, salamat po sa oras nito. And we rebuke that anumang uri ng takot, pangamba sa aming puso in the name of Jesus, O God. And Lord, salamat. At bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. Lord, ang iyong mga anak, O Diyos, ay madala namin sa iyong kaharian, O God. Lord, salamat po sa hapong ito. Salamat, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, O God, Lord, ang karunungan, Lord, ang karangalan, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa hapong ito. At tunay nga po, Ama, na sa oras na ito, O God, ang aming buhay, Panginoon, ay hindi na magiging tulad ng dati, O God. Lord, salamat po. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Our life will never be the same again. Will never be the same again, O God. As we hear your message, O God. As we hear your word, Panginoon. Our life will never be the same again, O God. Lord, lalabas na kami, Panginoon. At ipapahayag ang iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa hapong ito. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat. And we declare, oh God, as a team Jesus, oh God. And we do it together, Panginoon, o Diyos. Napapahayag namin, Panginoon, o Diyos, ang mabuting balita. Ang mabuting balita, Panginoon, o Diyos, ang kaligtasan, Panginoon, o Diyos. Ang buhay na walang hanggan, o God. At sa iyo lamang masusumpungan, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos. Salamat sa hapong ito. At tunay nga po, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, nga po lahat ng pinagpala sa hapong ito. Say hallelujah! Say hallelujah! Woo! Say Jesus! Say Jesus! Say Jesus! Yes, O God, all the glory, honors, it belongs to you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Ama, sa hapong ito. Salamat, O Diyos. Tunay nga po, Ama, once again, ang iyong pangalan ay nabigyan namin ng kapurihan. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa buhay ng bawat isa. And waiting, Panginoon, sa bawat testimony, Panginoon, ng bawat isa to share the good news, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at sa mga taong nasa labas, O God. Ano po, lahat ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.